So mga tol, bukas na nga po magbabalik sa ibabaw ng ring ang itinuturing na monster ng 175 pounds na si Unified Light Heavyweight World Champion Artur Beterbiev. Haharapin po niya ang dating tinalo ni Canelo Alvarez na si Callum Smith. Sa weigh-in nga po kaninang madaling araw, tumimbang itong si Callum Smith ng 174.6 pounds habang tumimbang naman si Artur Beterbiev ng saktong 175 pounds. Si Callum Smith na kaya ang babasag sa record ni Artur Beterbiev. Meron po kasing 100% knockout rate itong si Beterbiev. May record na 19-0 with 19 knockouts. Samantala, lalaban din po sa card na yan ang current WBO Bantamweight World Champion na si Jason Moloney. Dedepensahan naman niya ang titulo niya dito kay Saul Sanchez. Sa weigh-in naman mga tol, tumimbang itong si Saul Sanchez ng 117.8 pounds. Habang tumimbang naman si Moloney ng 117.5 pounds. Nagkasagutan pa ang dalawa sa kanilang face-off. Tinuro pa ni Saul Sanchez ang belt ni Moloney. At parang sinasabing nga po dyan mga tol na mapapasa kanya na ang WBO ni Moloney. Abangan po natin ang laban na yan bukas ng umaga hanggang tanghali. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil sa inilabas na pahayag ng head coach at kapatid ni former 3 Division World Champion General Casimero na si Jason Casimero sa live nito noong mga nakalipas na araw, kung saan tutol ito sa alok ni Sean Gibbons na bumalik na daw si Cuadro Alas sa MP Promotion upang makalaban na nito si Naoya Inoue. Bukod nga po sa tutol si Jason, may mga sinabi din itong hindi magaganda dito kay Sean Gibbons, katulad ng bansagan niya itong puting aso at nakaamoy lang umano ito ng pera, kaya kino-call out na nito si Cuadro Alas para bumalik daw ng MP. Mukhang dinamdam nga po ni Sean Gibbons ang mga paratang sa kanya ni Jason. Shinare po kasi ni Sean Gibbons ang ginawang video ni Silver Boys TV sa FB nito. Kung ano yung mga sinabi ni Jason kay Sean Gibbons, tinranslate pa nga po yan sa salitang English. Kaya nalaman ni Sean Gibbons sa mga sinabi ni Jason. Bukod po dyan, nakalagay din sa video na yan kung paano nila ginawang world champion itong si Casimero. So parang ipinapalabas nga po dyan na walang utang na loob ang Casimero Brothers. Sa ilang dekada nilang nakasama si Cuadro Alas. Pero para naman po sa side ng Team Casimero, kaya sila umalis dahil sa tagal na daw nila sa MP Promotion, wala daw pinapakitang kontrata sa kanila. At inirereklamo din nila mga tol ang hindi tamang pagbayad sa kanila. Kaya umalis itong Casimero Brothers mga tol sa MP Promotion. Kaya siguro kinukumbinsi ni Sean Gibbons si Casimero na bumalik ng MP Promotion dahil alam nito na si Casimero ang may potential na makatalo kay Naoya Inoue. Pero dahil hindi niya na makumbinsi itong si Casimero na bumalik pa sa kanila, naghahanap ngayon sila ng boksingerong pwedeng tumapo sa karir ni Casimero. At kahapon nga lang po, may boksingero na silang nakita at pinapirma na sa promotion ng anak ni Sean Gibbons na si Brendan Gibbons. Yan po ang Viva Promotion. At ang boksingero po na yan ay si Elijah Pearce na nagpa-knockout sa round 3 sa kababayan natin na si Mike Plania noong nakaraang taon. Opisyal na po kasing pumirma si Pearce sa Viva Promotion kahapon. At nagpasalamat nga po itong si Pearce sa mag-amang Gibbons. Nakitaan nga daw po ni Brendan Gibbons ng potential itong si Pearce at na-impress sa talent nito sa boxing noong pabagsakin daw nito si Mike Plania. Siya pa lang kasi ang nakakagawang in-knockout itong si Plania. Bukod dyan, na in-knockout din daw nito sa round 2 si Juan Carlos Pena. Kung matatandaan din natin mga tol, minsan na nga pong hinamon ni Elijah Pearce itong si Casimero. At dahil nakapirma na sa Viva Promotion si Elijah Pearce, mukhang si Casimero talaga ang target nito. Agad-agad po kasing nag-post si Elijah Pearce sa kanyang Twitter account at sinabing 2021, it was meant to be. So si Casimero kaya ang target ni Elijah Pearce para pabagsakin ang karir ni Casimero? Ano sa tingin nyo mga tol?